Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good evening and happy holidays sa inyong lahat. Just call me Kaseya. Nasa late 20s at nagwo-work ako sa isang BPO company for almost 5 years na. So pardon me kung paminsan-minsan ay nag-i-English ako kapag nagsasalita o nagkukwento. Papa Dudut, matagal mo na akong listener sa radyo pa lamang at subscriber mo na ako since October 2021. Marami na akong napakinggang kwento sa channel mo at karamihan sa nagustuhan ko ay yung mga horror stories. Meron din sana akong isi-share sa inyong kababalaghan pero hindi ito masyadong creepy tulad ng mga nag-share sa iyo noon. Papa Dudut, November 16, 2018, when I finally said yes to my boyfriend, si Carlo. Secret ang relationship namin kasi supervisor ko siya and co-owner ang kuya ko sa company na pinagpasukan namin. Every Friday after shift ay umuwi ako sa apartment niya until Sunday evening. Isang araw ay tinanong niya ako kung ano daw ang favorite song ko. Sabi ko yung kanta na Truly Madly Deeply ng Savage Garden. And since marunong siyang kumanta at mag-gitara, kinakanta niya palagi yon sa akin. Every day ay magkasama kami kahit sa office. Ay pinapatugtog niya yung favorite song ko sabay titingin sa akin at ngingiti. Kinikilig pa din ako until now kapag naaalala ko yon. Gumawa din siya ng sarili niyang version ng kanta na yon gamit ang kanyang talento at pinaparinig niya yon sa akin sa tuwing sumasapit ang monthsary namin. Pag magkasama kami sa apartment niya ay lagi niyang kinakanta pabulong sa akin yung favorite song ko na naging theme song na naming dalawa. He clearly loves me and I'm falling even more in love with him dahil sa kanta na yon. Dumating ang first anniversary namin November 16, 2019. That night, isang sorpresang ibinigay niya sa akin. Inalayan niya ako ng kanta tapos ay sabay luhod sa harapan ko. The next thing I knew ay narinig ko na sa kanya ang salitang "Will you marry me?" Sabay alay sa akin ang isang singsing. Dahil mahal na mahal ko noon si Carlo, ay tinanggap ko ang kanyang marriage proposal na siyang kinatuwa niya, Papa Dudut. Samantala after ng date namin ay hintid niya ako sa bahay at ang sabi ko ay mag-ingat siya sa pag-uwi niya. That night ay kinakabahan ako. Parang may mali. Something's bothering me but I feel relieved when I got a message from my boyfriend telling me na nasa bahay na siya at mahal na mahal niya ako. November 17, 2019, 7 a.m. ay nagising ako kasi feeling ko ay may humahaplos ng buhok ko. Paglingon ko sa likod ko ay nagulat ako. Nang makita ko ang boyfriend ko, nakayakap siya sa akin and he's humming my favorite song to my ear. Tinanong ko siya noon kung paano siya nakapasok sa bahay namin but he just smiled at me. Tumayo siya, sabi niya ay may regalo daw siyang iniwan sa terrace ko. Dali-dali akong tumayo at pumunta sa terrace but I saw nothing. Nagtaka ko, Papa Dudut, kaya agad na bumalik ako sa kwarto para tanungin siya pero nawala na siya. Nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa aking paligid at kinalabutan talaga ako. Pero iniisip ko na lamang na baka lumabas na siya. Pero noong lalabas na ako ng aking kwarto ay biglang nag-ring ang phone ko. It was my manager telling me na nag-aagaw buhay ang supervisor ko sa ospital. Kinilabutan ako kasi ang tinutukoy niya ay walang iba kundi si Carlo. Nabangga daw sa puno yung sinasakyan niyang taxi
Dead on arrival daw yung taxi driver at 50-50 naman ang boyfriend ko. Papa Dudut, I ran off immediately sa ospital. Nasa ICU na siya nang dumating ako at nandun yung parents niya. At sa tabi niya ay yung iTouch niya na nagpe-play doon yung favorite song ko. Sabi ng dad niya, ni-request daw yun ng boyfriend ko na ipatugtog during his operation. And thank God dahil nag-success ang operation niya. 1 linggo siyang comatose at 1 linggo din na paulit-ulit yung pinapatugtog ang favorite song ko. Yung mga nurse at doktor na pumapasok sa kwarto ng boyfriend ko ay na LSS na dahil sa paulit-ulit yung kanta. Sa kabilang banda, it was November 24 nung nalaman sa company yung relationship namin. Marami nag-object at marami din ang nag-agree. Pero since bawal nga yung ganong setup namin, dapat may isa sa amin na umalis kasi conflict of interest daw yon. So I made my decision to leave. Pero Papa Dudut, that was also the day na nawala siya. I went to the hospital but it's too late. Nakatakip na ang buong katawan niya ng kumot at ang gusto ko lang noon ay ang makasama siya sa sandaling yon. May pagkakataon na hiniling ko pa nga sa Diyos na mamatay na lamang ako noong araw na yon para magkasama na kami pero wala. Nanatili pa rin akong buhay. Samantala ay dumating ang libing ni Carlo at nagsipuntahan lahat ng kasamahan namin sa office. Natatandaan ko pa nga na nagbigay pa ako ng farewell speech nang biglang nagplay ang favorite song ko. And during his burial ay parang may naririnig akong paggigitara ng favorite song ko. Pero wala namang may dalang gitara doon. I've decided not to leave the company since I think yung boyfriend ko na ang nagpaubaya para hindi lang ako umalis sa work. 2 months later ay hindi pa rin ako nakaka-move on sa nangyari pero hindi ko hinayaan na maapektuhan ang trabaho ko. Kumbaga'y napunta sa work ko ang lahat ng atensyon ko. Pero sa mga araw na nagdaan ay nararamdaman kong nasa tabi ko lamang si Carlo at nakatingin sa akin. Pinagmamasdan ako. Yung mga office mate ko at manager namin ay medyo natatakot na kasi there are times na kusa nagpe-play yung favorite song ko sa server namin. Minsan naman pag naiiwan ko yung phone ko ay bigla na lang daw tutugtog. And sometimes ay may makikita silang anino na nakatabi daw sa akin. Hindi ako natatakot kasi boyfriend ko naman yon and I know him full well. Tapos nagka-pandemic noong sumunod na taon. At dahil sa sunod-sunod na lockdowns ay naging home-based ang aming trabaho. Pero hindi naging hadlang ang COVID para makausap at makakwentuhan ko yung mga kaibigan ko sa office. Isa na roon si Ryan. Actually sabay kaming pumasok noon sa company pero sa ibang department siya napunta. Matagal kaming magkaibigan kahit noong boyfriend ko pa lamang si Carlo. Hanggang sa dumating ang September 4, 2020. Nagulat na lamang ako nang ipagtapat ni Ryan sa akin na meron siyang espesyal na nararamdaman para sa akin. Hindi nagtagal ay niligawan na niya ako pero I turned him down kasi sabi ko ay mahal ko pa din si Carlo at hindi ko siya kayang ipagpalit. Nirespeto naman ni Ryan yung decision ko at sabi niya hanggang friends na lamang muna kami pero maghihintay raw siya sa akin. Di nagtagal ay dumating ang taong 2021 and at that time ay back to office na ulit kami dahil bumababa na ang kaso ng COVID sa bansa. During lunch ay sinasabayan ako ni Ryan at napapadalas yung hatid sundo niya sa akin at hindi ko namamalayan na unti-unti ko nang nakakalimutan yung boyfriend ko. Kaso Papa Dudut, dumating na sa point na natatakot na ako kasi pagkasama ko si Ryan ay bigla na lamang sumasama ang pakiramdam niya at may time pa na hindi na siya nakakapasok sa trabaho dahil mataas ang lagnat. Mas lalo ako natakot noong nag-overtime ako sa office. Around 9 PM na yon at kusang nagplay yung favorite song ko sa cellphone ko pero boses ngongo ang kumakanta at kakaiba yung background. 2 days later nag-resign si Ryan sa office kasi lagi na siyang uma-absent dahil sa sakit na hindi may paliwanag ng mga doktor. After that ay super nakakatakot na ang naging experience ko. Kasi kapag nagkakasama pa rin kami ni Ryan, sinasabi niya sa akin na palagi siyang may nakikitang anino na parang nakakbay sa akin.
Tapos ikinikwento rin sa akin ni Ryan na parang may sumusunod sa kanya sa bahay at parang may sumasakal sa kanya sa tuwing natutulog siya. Kinilabutan na ako, Papa Dudut, kasi kung nagmumulto si Carlo sa akin, hindi niya gagawin yon kay Ryan. Hindi siya seloso nung nabubuhay pa siya, lalo na't hindi siya possessive. Pero baka pwede ring hindi pa rin matanggap ni Carlo na patay na siya, kaya ganoon na lamang ang ginagawa niyang pananakit kay Ryan. Kaya isang araw ay nag-decide na akong lumayo kay Ryan. Pero hinahabol pa rin niya ako at tumanggi ang lalaki noong sabihin kong iwasan na niya ako. Alam niyang si Carlo ang nagpaparamdam at nananakit sa kanya dahil noong kumonsulta siya sa albularyo ay sinabi nga nito na galit sa kanyang ex-fiancé ng nililigawan niyang babae. Pero sabi ni Ryan sa akin ay hindi raw siya magpapatinag at handa siyang harapin si Carlo at hindi siya natatakot kahit pa saktan siya ng multo. Hindi raw mababago nito ang pagmamahal ni Ryan sa akin. Hindi nagtagal ay muling nanligaw si Ryan sa akin, pero sa puntong yon ay muli ko siyang binasted. Tanggap naman niya yon at naunawaan niya na baka talagang hindi pa talaga ako ready na pakawalan si Carlo, lalo pat patuloy pa rin itong nagpaparamdam sa akin saan man ako magpunta. Hindi nga nagtagal ay nag-apply ng trabaho si Ryan sa Singapore at maswerte siyang natanggap. Kaya katapusan ng 2021 ay lumipad na siya papunta ng Singapore at sa puntong yon ay hindi na ako umasa na ipagpapatuloy pa niya ang paghihintay at pagmamahal sa akin. Samantala, year 2022 nang mabalitaan ko na umuwi na galing sa Amerika ang best friend ko nung elementary at high school na si Jesseline. Matagal kaming hindi nagkikita, siguro yung mga 2015 pa. Pero super close ko siya at parang kapatid na ang turing ko sa kanya. At dahil sa matagal na kaming hindi nagkikita, napagdesisyon na naming magkita sa kondo niya dito sa Maynila. Doon na rin daw ako matulog for some few days kasi wala daw siyang kasama doon maliban sa tuta niya. Sinsakto sa schedule ko at sobrang miss na rin namin ang isa't isa ay pumayag ako. Papadudod sinundo niya ako at kumain muna sa labas at nagkwentuhan. Naglakwat siya at naggrocery na rin. So nakarating kami sa kondo niya ng 1 AM, then pagbukas niya ng pinto ay sunod ng ilaw. Nakita ko yung itim na shadow na pagpikit ko ay biglang nawala. Tinanong ako ni Jesseline nang mapansin niyang tulala ko. "Na paano ka be?" Hindi naman ako nakakibo pero nag-segue na lamang ako sa pagpuri sa tuta ni Jesseline nang lumapit ito sa amin. Pagkatapos noon ay dumiretso siya sa kusina at nilagay ang mga grocery at ikinuha ako ng tubig habang nilalaro ko yung tuta niya. Kung ano-ano pang kiniwento niya na nagpakalma naman sa akin, Papa Dudut. May pagkakalog kasi itong si Jesseline at kwentuhan ng kaunti. Tapos mga 3:30 AM ay nauna nang matulog si Jesseline at ako naman ay nagpatuyo pa ng buhok. Naisipan kong pumunta sa kusina kasi nauuhaw ako. Sumunod din naman yung tuta ni Jesseline na si Stewie sa akin. Kaya binuhat ko na. Pagkatapos kong uminom ay nakaramdam ako ng lamig sa gilid ko at si Stewie ay nakatingin din siya doon na para bang umiiyak sabay tahol at sumiksik lalo na sa pagkakabuhat ko sa kanya. Natakot na ako at hindi na ako lumingon pa at dali-daling dumiretso sa kwarto habang daladala ko pa rin ang aso. Si Jesseline naman ay nagising at tinanong ako kung bakit. Sabi ko lang wala, matutulog na rin ako. Hinaharot ko lang si Stewie. Pagkatapos noon natulog na siya ulit at ako naman bago matulog ay nagdasal. Tinabi ko na rin si Stewie sa akin. Kinabukasan mga 10 AM na kaming nagising at aalis daw kami ni Jesseline para mamasyal ulit. Umalis kami at kung saan pa nakarating. Gabi na rin ulit kami nakauwi pero bubuksan pa lang ni Jesseline yung pinto, hindi na ako tumingin. Kaya sa mga katabing pinto na lamang ako tumingin muna nang may lumabas na babae sa katabing pinto ni Jesseline at nag-hi naman sa amin. Kaya binati din namin at doon sa batang kasama niya. Ang cute nung bata, mga nasa 4 years old ata yon. Kumaway sa akin kaya kinawayan ko din sabay sabing ang cute naman po ng anak ninyo.
Saglit nagkwentuhan sina Jesslyn at ang kapitbahay niya habang ako ay nakipaglaro muna sa bata. Maya-maya ay may tinuturo ang bata sa akin. Sino po siya? Tanong nito. Akala ko si Jesslyn ang tinutukoy niya na nakikipagtawanan pa sa nanay ng bata. Si Jesslyn yan, best friend ko, sagot ko. Hindi po, kilala ko po si Tita Jesslyn. Yung lalaki pong nakatayo sa likod ninyo, sino po siya? Tanong pa nito sa akin. Kinilabutan na ako ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Baby, wala kaming kasamang lalaki, wika ko. Saglit na natahimik ang bata at nakatitig pa rin siya sa likuran ko. Mamayang kaunti ay nagsalita ng bata. Siya daw po si Tito Carlo, asawa niyo raw po siya, aniya. Sa puntong yon ay natigilan na ako, Papa Dudut. Tiyempo naman na tinawag na ng babae ang anak niya habang sinesenya sa naman ako ni Jesslyn na pumasok na kami sa loob ng unit niya. Habang naglalakad ako ay narinig ko pang kumakaway ang bata. Sabay sabing bye, Tito Carlo. Pagpasok sa unit ay natulala akong umupo sa sofa habang si Jesslyn ay inaayos sa mga dala-dala namin. Kinalabutan ako kasi paano malalaman ng batang yon ang tungkol kay Carlo. Hindi kaya totoong nagpakita ang ex-fiancé ko sa batang yon? O tulala ka na naman dyan, una ng kaibigan ko sa akin. Natakot lang ako kasi sa sinabi ng bata. Nasa likod ko raw yung namatay kong ex-fiancé, sagot ko. Nagtaka si Jesslyn. Sino, si Carlo? Usisa niya. Tumango naman ako. Imposibleng malaman ng batang yon ang tungkol kay Carlo unless nagpakita talaga siya doon sa bata. Ang sabi ko pa. Keisha, kinikilabutan naman ako. Don't tell me hanggang dito sa kondo ay kasama natin siya. Kasi ilang araw na ako nakakaramdam ng hindi maganda, lalo na kapag matutulog na tayo. Parang may nakamasid sa atin palagi, aniya. Nagulat naman ako sa sinabi niyo ni Jesslyn. Ibig sabihin ay nagpaparamdam na rin pala siya sa best friend ko. Hindi lang siguro niya sinasabi sa akin kasi ayaw niyang matakot ako. Samantala ay nagkwentuhan kami at naging topic nga namin ay si Carlo. Pero habang nagkwentuhan kami ay sari-saring paramdam niya ang nasaksihan namin. Nariyan yung may makikita kaming pumasok sa loob ng kwarto tapos nagsimulang magpatay sindi ang ilaw namin. Dahil dito ay nagpanik kami at nag-decide ng matulog. Hindi na naligo si Jesslyn sa takot habang ako naman ay nagpasya pa rin akong maligo kasi amoy pawis na ako. Pero papadudod papasok ko pa lamang sa CR ay sumunod kaagad si Stewie kasi bumalik ulit siya sa sala. Tapos ay hindi ko sinasadyang mapatingin sa salamin nang makakita ko ng nakapolo na black ng katawang panlalaki. Hindi nagtagal ay namukhaan ko yon. Walang iba kundi si Carlo. Napatili ako at tumakbo palabas. Lalo pa akong napatili noong nagkasalubungan kami ni Jesslyn. Napaiyak na ako at napayakap sa kanya kasi natakot talaga ako. Maski yung tuta niya ayaw pumunta ng CR. Kinuwento ko sa kanya at hindi ko na tinuloy pa ang maligo. Kung ex-fiancé mo yung nagmumulto, bakit ka natatakot? Hindi naman siguro kayo nagkagalit bago siya mamatay. Usisa ni Jesslyn sa akin. Kakapropose lang niya sa akin ng kasal noong mamatay siya. Hindi ako matatakot kung siya talaga yun, kaso Jesslyn, pakiramdam ko hindi talaga yun si Carlo. Hindi magagawa ng ex-fiancé ko na takutin ako eh. Mahal na mahal niya ako, sagot ko. Kinabukasan na lamang nagsabay na kaming maligo ni Jesslyn sa sobrang takot naming dalawa. Bago ko umuwi sa amin, nagpasalamat ako kay Jesslyn at nangako na magkikita ulit kami sa mga susunod na buwan. Samantala hindi ako dumiretso ng bahay at sa halip ay pumunta ako sa albularyong kilala ko. Doon ay nagpatawas ako pero sabi niya si Carlo talaga ang nagpaparamdam sa akin. Kaya tuloy ay napapatanong ako sa aking sarili. Bakit niya ginagawa sa akin yon? Hindi ba niya matanggap na namatay siya pagkatapos niyang mag-propose ng kasal sa akin? Kaya nagtanong ako sa albularyo kung ano bang dapat kong gawin para matahimik ang kanyang kaluluwa. Isuot mong singsing na ibinigay niya sa iyo noong nag-propose siya sa iyo, sagot ng albularyo sa akin. Bigla ko naalala yung singsing. Simula kasi nung namatay siya ay hindi ko na sinuot ang singsing na yon at hindi ko na rin alam kung saan ko yon naitago.
Kaya pag uwi ko sa bahay, hinanap ko kaagad yung singsing. At nakita ko naman yon kaagad sa loob ng bag na ginamit ko noong gabing nag-propose si Carlo sa akin. Ilang taon na ang lumipas at nandun lang yung singsing sa loob. Kaya nagpasya na akong suotin yon. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na nagpaparamdam si Carlo sa akin. Naging magana ang pakiramdam ko at hindi ko na rin yon hinubad sa akin daliri, kaya tuloy madalas akong napagkakamalang kasal na sa ibang lalaki, kaya walang lalaki ang nagtatangka noon na manligaw sa akin. Sa kabilang banda, year September 2024 ay umuwi na si Ryan mula Singapore dahil natapos na ang kanyang kontrata doon. Nagkita kaming dalawa at nagkumustahan at inamin niya sa akin na mahal pa rin niya ako. At nagpapasalamat siya kasi hindi ako nag-asawa habang wala siya. Hindi nagtagal ay muli siyang nanligaw sa akin. And to my surprise ay hindi na siya nagkasakit. As if parang sang-ayon na si Carlo na magkaroon ako ng bagong pag-ibig. And to make sure na wala na si Carlo ay muli akong kumonsulta sa albularyo. At kinonfirm nga niya na wala na ang kaluluwa ng ex-fiancé ko. Nakita na raw nito ang liwanag, kaya noon nanligaw si Ryan sa akin ito lang November 16, 2024 ay sinagot ko na siya kaagad-agad. Sa ngayon, Papa Dudut, ay ine-enjoy namin ni Ryan ang aming relasyon at pinag-uusapan na rin namin ang kasal. Hindi ko na sinusuot ang engagement ring namin ni Carlo bilang respeto na rin sa present boyfriend ko. And so far ay masaya naman ako sa naging desisyon ko na mahalin si Ryan. Umaasa kami na ngayong 2025 ay magpapatuloy pa ang pagsigla ng aming pagmamahalan. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana po ay mabasa mo ito at mapiling i-upload sa YouTube. Maraming salamat at magandang gabi at happy holidays sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Keisha. Maraming salamat Keisha sa pag-share mo ng iyong totoong karanasan sa aming programa. Buti na lang at sa wakas ay natahimik na rin si Carlo at natanggap na rin niya na mayroon ka pa ring buhay na dapat punan at pahalagahan. Bagamat yung mga naging actions ni Carlo ay very understandable sapagkat biglaan na naging pagkamatay niya sa gabi pa mismo pagkatapos niyang mag-propose ng kasal sa iyo. All he wanted was to be with you, be your husband, pero naputol ang pangarap na yon nang bigla siyang kunin ng kamatayan. Kaya siguro nahirapan siyang tanggapin ang lahat. Pero natanggap niya yon nang muli mong isinuot ang dati ninyong engagement ring. Siguro nung hindi mo yon sinusuot ay iniisip ni Carlo na baka madali mo siyang naipagpalit sa iba at mabilis na naglaho ang iyong masasayang alaala. Pero na-realize din ni Carlo na sa kabila ng lahat ay ipinakita mo pa rin sa kanya na mahal mo siya, kaya nagpa siya na ito na manahimik na. Anyway, good luck sa inyong dalawa ni Ryan at maging masaya sana ang darating na taon sa inyong relasyon. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa mga nakakatakot na mga kwento araw-araw na aming ina-upload. Ganon din ang Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.